kasama ang tagapagsalita naman ng PNP HPG, si Police Lieutenant Nade Mala. Good morning, sir. Good morning po. Si Angel po ito, tsaka si Sander. Ma'am Angel at sa lahat po ng ating po masugid po na nakikinig po ng inyong pong programa. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa mga lahat sa ating po mga taong bayan alams na. Opo, at nagpapasalamat po kami sa PNP HPG sa pagpapaunlak po sa ating panayam, sir. Una ho sa lahat, nabalitaan nyo na po itong pag-aaral po ng United Nations na ang road crash daw po sa Asia ay maituturing na silent pandemic. Yes sir, tama po kayo dyan sir. At yan po ay talaga din po, isa po ang PNP HPG sa nakamonitor po para po dito. Ano po ba yung mga dahilan, Sir Nade, kung bakit po tumataas ang bilang ng mga naaksidente at namamatay dahil po sa mga aksidente po sa lansangan? May mga tingnan po kasi tayo ng mga insidente. Kung di po tayo nagkakamala na sa database po ng inyong DIDM, nag-average po last 2024 ng more or less mga 531 per day. And Grabe! Per day? Yes, as of this date naman po, from January to September 2025, nakakapagtala po tayo ng bumaba po yan, mga almost 518 per day. May mga per offense po tayong tinatawag po dyan as of 2024 po, yung ating pong damage to property ay mataas po talaga, yung 99 po, 99,923. More or less po talaga dyan ay kadalasan din po yung human error at sinundan po yan ng mga mechanical error po natin. Saan pang lugar po ba, Sir Nade, or uri ng mga kalsada mas madalas po yung aksidente? Ito po ba sa mga national highway, sa mga expressway po ba, or mga urban roads? Dito po sa ating pong buong bansa, unang-una po dyan, nakakapagtala po tayo ng mas mataas na bilang po. Unang-una, dito po sa National Capital Region. Secondly po dyan, dito po sa Region 4A. Thirdly naman po dyan, yung ating pong Region 3, na kung saan kadalasan po sa ating pong mga national highways ay talagang nagkakaroon po ng mga ganito mga insidente. Opo, anong mga uri ng sasakyan po ang karaniwang nasasangkot sa ganitong mga road crash? Atin po, pinakamalaking bilang po rito ay yung sa atin po sa motorsiklo at sinundan po dyan yung ating po mga four wheels vehicle, sir. Doon ho ba sa four wheels, meron pong classification kung PUV, meron ho bang ganong record or wala po? Sorry sir, ano po ulit ang katanungan? Doon sa four wheels po ba merong classification? Halimbawa po jeepney, PUV, ganun po bus o private? Ang patungkol naman po sa four wheels po natin, unang-una po dyan yung mga SUV po natin. SUV. At after po nyan, sinundan po yan ng mga public utility vehicles po natin, sir. Doon naman sa profile, Sir Nade, ng mga biktima, meron po ba kayong nakikitang trend dito na parang ganitong oras po ng insidente madalas nangyayari yung mga aksidente, or meron po tayong edad or uri ng sasakyan na mas madalas po masasangkot sa mga aksidente po? Nabigay po na informasyon po sa atin, 2024 may naitala po ng hindi po baba sa 35%. This year po ang ating fatality rate ay bumaba po ng 30.76%. Sa crime naman or sa oras, kung gaano kadalasan po or ano po yung oras sa buong isang araw, most of the time po yan, tumatama po yan sa umaga at secondly naman po hapon na po. O ibig sabihin po kahit pala maliwanag, kumbaga kahit may araw, umaga pa rin yung madalas po yung mga aksidente. Yes sir, kasi yung volume ng sasakyan po natin na gumagamit po sa ating po mga kakalsadahan ay talagang isa din po sa nagiging factor kung bakit nagkakaroon po ng pagtaas po ng bilang para po sa mga ganitong insidente. Gaano naman, sir, kalaki yung epekto ng overspeeding, ng drunk driving, tsaka sa mga distracted driving, halimbawa nagse-cellphone habang nagmamaneho sa pagtaas po ng bilang ng mga aksidente po natin sa kalsada? Po, napakalaki po niyan. Kasi nga po, yung unang, yan nga po, na yung human error ay pasok po yan sa mga nabanggit po ninyo dahil yun po yung talagang personal na dahilan bakit nagkakaroon ng mga insidente. Sa buong figure po nito, ang
hinihingi po natin pa yung kabuong detalye po nito sa other agency po natin para mabigay po talaga yung exact data po para po rito. Kung human error po ang karaniwang salik o yung factor po kung bakit meron tayong mga road crash, ano ho kaya yung mairerekomenda ng PNP HPG na pwedeng gawin para po mabawasan po yung ganitong mga disgrasya sa kalsada? Unang-una po dyan, no, dapat talaga bago po magmaneho po ang ating pong mga kababayan, no, para maiwasan po talaga itong human error, unang-una, kailangan panatilihin po natin yung tamang kalusugan sa ating sarili. Iwasan po sana ng ating pong mga kababayan pag magmaneho po, lalo kung puyat o pagod. No? At maaari din po dyan na talagang huwag gumamit ng mga cellphones or other gadgets habang nagmamaneho. Kasama rin po dyan, no, yung na talagang pinapaalala po ng inyong PNP-HPG na huwag pong magmaneho na kapag tayo po lasing o nasa ilalim po ng pinagbabawal po na gamot. At dapat din po talaga maging alerto at maiwasan po yung mga pagiging agresibo po sa kalsada o yung naging resulta po ng mga tinatawag po nating road rage. Alinsunod din po dyan, dapat din po talaga na yung ating po mga kababayan po ay lagi pong sumusunod sa mga batas traffic po natin at lalo tigit yung mga road signs. At syempre po, kung tayo po din ay hindi mainitin ng ulo or wala pong pagiging agresibo, kung kaya po makapagbigay po lagi ng pagbibigay po ng daan, at least, ayun po maaari pong, kasi po yung isang maling desisyon po no, ay hindi po pagbibigay ng daan ay maaari pong mantong po talaga sa aksidente or alitan po, sir. Opo, kanina doon sa bago po namin kayo makapanayam, Sir Nadim, meron po mga MOS yung ating mga reporter at base po doon sa kanilang mga na-interview ng mga jeepney driver, mga grab driver, mga angkas, ang nakikita nilang isang problema yung mga kondisyon po ng ating kalsada. Katulad po ng mga lubak-lubak, especially kapag umulan, bumaha, 'di ba? Magkakaroon po ng mga butas. Pati na rin yung pag natatakpan, Sir Nadim, yung stoplight ng mga sanga-sanga ng puno, hindi makita. So tingin niyo po, ito po yung ilan sa mga kondisyon ng nagiging dahilan kung bakit po tumataas mga aksidente po sa lansangan? Para naman po sa mga traffic engineering po natin and management, we see to it that the LTO po ang siya pong mamumuna para po dyan. Ang inyo naman pong PNP-HPG, una, no, para din makatulong po, no, at para po i-observe po yung mga krimen, lalo po sa mga carnapping incidents. But yun nga po, no, ito naman din po ay pinapaubayan na po natin, no, sa LTO, sa LTFRB, at una-una din po, no, sa ating pong mga LGU counterparts sa ating pong mga Traffic Management Office. Kumbaga po, hindi nyo na dapat siya mandate pero parang since kayo po ang ating guardians of the highways. Na isasama na rin po sa inyong tungkulin. Responsibilidad. Sir, bili naman din po yan ang ating pong newly installed Acting Director Police Colonel Hansel Matamis Maranta na sa ilalim din po sa pag-utos po ng ating pong mahal na Pangulo na yung mga focal or yung mga pain points po na sagabal po sa kakalsadahan na medyo hindi na po nahagip po ng mga ahensya na banggit po natin ay ora mismo naman din po itutulong na po ng yung PNP-HPG para po makatulong po sa ating pong mga kababayan. Sa panig po ba ng HPG, meron po kayong plano, Sir Nadim, na magdagdag ng mga checkpoint, ng mga speed monitoring, or mas mahigpit ng mga anti-drunk driving operation? Ngayon ma'am, no, stick po ang inyo pong PNP-HPG sa paglalatag po ng ating pong mga PNP checkpoints or katuwang po ng ating pong PNP local unit, makakasa po yung ating pong mga kababayan po na lagi pong may presence po ng inyong PNP-HPG patrollers. At alinsunod nga po dyan, no, last time nakapag-launch na po ang inyong PNP-HPG na tinatawag po natin Information Management System, wherein this system po or module ay once po nakapagdumaan po yung ating po mga sasakyan o mga kababayan po na may dadala pong sasakyan, ora mismo ma-check na po kagad natin. At sa po yung nakikita po namin na magiging magandang dahilan para magkaroon po ng magandang resulta para mapababa po natin yung ating po mga topic for the day. Opo. Sir Nadim, kamustahin lang natin yung sitwasyon dyan sa Marilake. Kasi naalala mo, partner, di ba yan yung ilan sa mga nag-trending noon dahil may mga nagsusuperman, nagbe-banking-banking. So, nandoon pa rin po ba, Sir Nadim, ang mga tauhan po ng PNP-HPG?
Yes, ma'am, no. Muli, hindi po yan nilip ng inyo pong PNP-HPG. Yung kahabaan po ng Marilaki Highway ay tuloy-tuloy po yung ating pong operation po dyan. Kasama din po no, yung ating pong Rizal Provincial Police Office and other agency kasama po ng LTO para po muli talagang tuloy-tuloy po yung ating pong seguridad po dyan at hindi na po maulit pa yung nangyari po last January 2025. May mga panukala kasi, partner, Sir Nadim, bakit daw po hindi lagyan ng humps yung Marilaki? Pwede ba Para yun? wala daw pong mga ganyang ginagawa, mga banking-banking, di ba? Overspeeding. Para din po sa clarification po ng ating po mga kababayan, no, ang Marilaki po ay highway. Hindi Ito po pwede. yung national highway na hindi po kung hindi po tayo nagkakamali, no, ang national highway po ay hindi po talaga nilalagyan po yan ng humps. At may mga specific po kasi yan, dapat din po. Pero huli po nating pagpunta po dyan, no, may mga rambling strips na po na ilagay po dyan. And then yung mga aisle po ay nalagay na rin po doon. No? May mga parte na po ng Marilaki Highway na nalagay na rin po yan. No? Opo. Meron ka ba, partner? Siguro, partner, panghuling mensahe na lamang Yan, para sa ating mga tagapakinig mula po sa ating PNP HPG. Sa ilalim po ng pamuno po ng ating pong Acting Director, Police Colonel Hansel Matamis Barantan at ang buong pwersa po ng 1,800 plus po na PNP HPG, makakaasa po yung ating po mga kabayan na narito po tayo 24/7 along with the 18 Regional Highway Patrol Units nationwide at 82 na Highway Patrol teams na aagapay po sa ating po mga kabayan. They can call our 911 hotline and even our hotline mismo para po makapagbigay po kagad at makapaglatad po ng police assistance na maaari po maitulong po ng yung PNP HPG, ma'am. Opo. Maraming salamat po sa inyo, Lieutenant Nadim Malang, sa inyo pong napakahusay pong pagpapaliwanag. Thank you, Sir Nadim. Mabuhay po kayo. Mapagpalang umaga po sa ating lahat, mo.